Isang maganda at mapagpalang araw po ng Miyerkules sa inyong lahat. Tayo po ay nasa loob ng mga mahal na araw, kaya ngayon po ay pinagdiriwang ang Miyerkules Santo. Pagbati po sa lahat ng mga nag-Holy Week, sa lahat po ng mga deboto ni San Antonio ng Padua, sa lahat din po ng mga viewers and followers of the Daily Gospel Reflection. Sana po ay meaningful and prayerful ang pinagdiriwang nating Holy Week, at sana po ay maging makabuluhan ang ating pakikisa sa mga gawain. Pagbati rin po sa mga deboto na tumutulong po sa pangangailangan ng pambansang dambana ni San Antonio ng Padua, members of the 1,000 Club of St. Anthony, sa mga bukas palad ni San Antonio ng Padua, at sa mga nagpaabot po ng tulong para sa pagpapabulaklak sa ating simbahan ngayong po panahon ng mga mahal na araw hanggang Easter Sunday. Kasama na po ang First Tuesday at meron na pong nagbigay din ng in advance para po sa April 23 celebration, ang 5th anniversary ng Solemn Declaration sa pagiging National Shrine natin. Naku, maraming salamat po, Dr. Marge Barashari, Doc Barashari, at sa lahat-lahat po ng nagbigay na hindi ko nababanggitin sa kanilang mga pangalan. Maraming salamat po. Ang Diyos na po ang bahalang gumanti sa inyong kabutihan. At welcome po sa ating Daily Gospel Reflection. Sama-sama po nating pagnilayan ang mga salita ng Diyos mula sa mabuting balita sa araw na ito. Mga minamahal kong kapatid, ngayon pong Miyerkules Santo, pagdinilayan natin ang mabuting balita ayon kay San Mateo. Mula po sa ika-26 na kabanata, mga talata 14 hanggang 25. Ang Miyerkules Santo po ay tinatawag ding Wednesday of Betrayal, sapagkat sa kwento ng Ebanghelyo, kinukwento ang tungkol sa ginawang pagkakanulo ni Judas Iscariote sa Panginoon. Ito po ay tinatawag ding Spy Wednesday, dahil si Judas Iscariote po ay nakipagsabuatan, lihim na nakikipagkita sa mga otoridad ng relihiyon at pinaplano kung paano madadakip si Jesus. Si Judas Iscariote po ay sa ilang dalubhasa sa banal na kasulatan, bagamat kilala bilang alagad na nagkanulo kay Jesus, ay nagtataglay din naman ng ilang magandang katangian. Judas Iscariot also had some good qualities. Siya daw po ay mayaman. And he was good in dealing with money. Kaya sa kanya pinagkatiwala ang pangalaga ng pondo ng kanilang samahan. And tradition usually describes Judas Iscariot as a very handsome Jew. May itsura, guwapo, wow, yun nga lang, Judas Iscariote. Ang sama na impresyon ng marami. And he was also a Jewish fundamentalist, tapat sa batas ng reliyon, tapat sa mga turo ni Moises at sa kanyang mga katuruan. And he was also known as a perfectionist. Bakit? Because he wanted to make things happen according to his plans. Nalungkot nga siya nung si Jesus ay hindi nanlaban at humantong ang pagdakip sa kanya sa kamatayan sa krus. Pinagsisihan din ni Judas ang kanyang pagkakamali. Hindi nga lang siya nakalapit kay Jesus para humingi ng tawad. At ayon po sa kwento ng Ebanghelyo, tungkol sa pagkakanulo ni Judas Iscariote sa Panginoon, meron pong 4 na acts of love na ipinakita ang Panginoon kay Judas Iscariote, kahit alam niya na ito ang alagad na magkakanulo sa kanya. Ang unang act, he was chosen as the fund keeper. Aba, ibang usapin na kapag pera ng pinag-uusapan. Kay Judas Iscariote po pinagkatiwala ang pag-aalaga ng pondo. Ibig sabihin, may tiwala si Jesus sa kanya. At ang pagtitiwala po
ay nakaugnay sa pagmamahal sa taong pinagtitiwalaan. Pangalawa, Judas Iscariot dipped his bread into the cup at the same time with Jesus. Kasabay niyang sumausaw si Jesus sa kopa ng alak. Yung tinapay po, isinausaw, sabay sila. O, di ba? Si Judas lang ho ang may ganong karanasan. Nakasabay pa niyang sumausaw ng tinapay sa kopa na naglalaman ng alak ang Panginoong Hesus noong huling hapunan. Pangatlo, Jesus did not mention His name when He made a prediction about the betrayal of Judas Iscariot, the thing that Judas would do against Him. Alam ni Jesus kung sino, subalit hindi binanggit sa pangalan. Bakit po? Nirerespeto din po ng Panginoon si Judas. Kaya ayaw niyang ipahiya sa harap ng kanyang mga kasama. Pang-apat, hinugasan ni Jesus ang paa ni Judas Iscariote, katulad ng ginawa niya sa iba pang mga alagad. Simbolo ng pakikipagkaibigan, simbolo at larawan ng malalim na pakikipag-ugnayan, a symbol of relationship between Jesus and His beloved apostles. Jesus also made a prediction about the 3 denials of Peter. Kung titimbangin, mabigat din naman talaga ang kasalanan na gawa ni Pedro laban kay Jesus. And so, Peter and Judas Iscariot were both equally guilty of sinning against Jesus. What about the rest? Di ba? Iniwan din naman nila ang Panginoon. Nagkasala din po sila. But in a silent way. They were guilty of silently betraying and denying Jesus. Pero sa kabila ng pagkukulang at maraming pagkakamali na ginawa nila laban kay Jesus, hindi kailanman po nabawasan ang pagmamahal ni Jesus sa kanyang mga alagad. Kung si Judas Iscariote man po ay napahamak, hindi dahil sa ang Diyos ay nagpabaya. Yun po ay dahil sa pinili ni Judas Iscariote ang daan patungo sa kanyang sariling kapahamakan. Una, he thought that no amount of God's mercy could take away his sin. Pangalawa, he chose to remain in his guilt and not in the hope of being forgiven. Pangatlo, he thought that his mistake was beyond God's forgiveness, leading him all the way to the sin of despair. Kaya mga kapatid, tandaan po natin na walang kasalanang hindi kayang patawarin ng Diyos. Ang kailangan lang natin, lumapit sa Kanya ng may pagtitiwala at kababaang loob. Hingiin ang Kanyang pagkapatawad. Pinili po ni Judas Iscariote na manatili sa kanyang kasalanan at inakala niya itong wala nang kapatawaran. Remember that the love of God is always bigger, greater, and stronger than our sins. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, maraming salamat po sapagkat sa kabila ng kasalanan ni Judas Iscariote, hanggang sa huli, pinakita mo pa rin ang iyong di masukat na pagmamahal. Kung si Judas man ay napahamak, yun po ay dahil sa kanyang maling pagpapasya at pinili ang daan patungo sa kanyang kapahamakan. Ang hangad mo lang naman ay ang aming pagsisisi at pagbabalik loob, paghingi ng tawad upang kami ay maligtas. Amen. Maraming salamat po, mga minamahal kong kapatid. Sana po ay inyong nagustuhan at nakatulong ang ating pagninilay sa araw na ito. Kung inyo pong nagustuhan at nakatulong, i-like po ninyo at share, ibahagi natin ang mensahe ng salita ng Diyos sa ating mga kaibigan, mga mahal sa buhay, at mga kakilala. Let us fill the world with the message and power of God's words. May we all have a meaningful Holy Week celebration. Magpalain tayo ng makapangyarihan Diyos, Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.